Magandang umaga at update tayo ngayon sa ating talong. Nasa 30th day na nila after transplant. Nandito tayo sa may gawing tatlong tudling na walang pruning, habang yung lahat ng natitira naman ay na pruning na. So, ang status nila ngayon sa ika-30 araw, may mga bulaklak na. At halos lahat merong palabas na meron ng bubot na bulaklak. Ngayon meron tayong unang kaso. Ito pangalawang kaso pala to ng nalalantang talbos. Normal na ganitong symptoms ay dahil sa shoot borer. So pangalawa to sa nakita ko. Yung unang nakita ko kahapon, merong laman. So eto meron, pinagdudahan ko to kasi wala akong makita wala akong makitang butas kung saan nandun pumasok yung uod, pero lanta pa rin siya hanggang ngayon, kaya puputulin na natin. Hindi malutong ayun, pero pansinin natin wala siyang bakas ng uod sa loob, wala ring butas sa loob na kung saan may uod. Ayan, wala rin, nalalanta siya. So possible meron tayong, kung hindi uod, possible niyan ay merong fungus, may umataking fungus, kaya hindi nakakaakyat yung nutrients dun sa tuktok at nagdudulot ng paglalanta. So yun yung initial assessment ko dyan, baka fungus kasi walang uod Kung titingnan naman natin, kasi wala tayong makitang mga maraming infestation ng shoot borer. Hindi ganun kadami yung shoot borer. Kaya nga, pangalawa lang yun. Isa lang yung nahuli kong merong shoot borer sa loob. Isa lang yung nalanta na merong uod sa loob. Kaya medyo ma-eliminate natin yung possibility ng shoot borer. So fungus ang pangalawa kong suspetsa. At mag-research ako, magbabasa-basa pa ako kung ano yung possible na naging cause nito. Sorry, naiwan natin, dapat dadalhin natin yan iba-isa para hindi na kumalat kung ano man yan. So tinanggal ko na. Andito tayo ngayon sa may area na sinasabi ko na napruningan. Ito yung mga naprune natin. Yan, ito. Sabi ko, 3, 4, 5. 6 na tudling yung napruningan. Siyempre hanggang dun, hanggang dulo yan. Lahat yan napruningan. So sa napruningan, ganito ang sitwasyon nila. Pakita natin. May mga bulaklak na rin. Ayan, ganyan sila. Mamamulaklak din naman sila. Yan. Pero pansinin nyo, talagang nilinis natin yung baba, pati na yung mga uusbong na mga sanga, para mag-focus yung pagkain dito sa taas, sa bulaklak at sa talbos sa taas, para pumangkat pa siya. At nang yung mga bunga hindi sasayad. Yan. Yan yung mga napruningan natin. Merong gusto na mayabong kasi maganda nga naman tingnan. Kagaya nito, hindi na pruningan, mayabong, maganda tingnan. Maraming sanga, maraming ilalabas na bunga. Sa huli naman, ang Y pruning, hahabol yan dahil nga pinutol may mga talbos dito sa Y, lalabas yung Y, di ba? Magkakaroon naman ng sanga yan sa taas Tinanggal mo sa baba, pero hindi naman ibig sabihin iisang Y lang talaga o 2 tangkay lang matitira sa habang buhay niya. Hindi, magsasanga pa yan. Para dito sa baba, clear, habang tumatangkad siya, dito sa baba, makakadaan pa ako para mag-harvest. Mahihirapan kasi talaga mag-harvest. Aminin natin, malito. Masyadong makitid. Kaya, yun yung paraan ko. Mag-Y pruning para man lang dito sa baba, matangkad yung talong ko, dito sa baba, clear, wala masyadong vegetation, makakadaan yung harvest, yung mag-harvest. Tapos hindi ganong magsasara dito sa gitna yung mga dahon nila. Ayan, sa bandang taas na lalagyan natin ng balay. So ayan, Y pruning na Y prune.
tsaka doon yung hindi. Today, schedule natin ang pagpapatubig. At kahapon, nagpaabono na tayo. So, banlaw tayo o furrow irrigation. So, ayan. Ilalagyan ko to ng sako para hindi mahukay masyado yung lupa. Para banayad lang yung epekto sa lupa. Yan, kakalang ko yan dito. Para hindi maghukay. Hininaan ko lang yung makina. Hininaan ko lang. Hanggang lang yung daloy niya. Minor lang. Nung gagaling nun doon sa kubo. Sa kubo yung makina natin. So, tingnan natin. Silipin pa natin yung iba dito kung meron tayong mapapansing problema. Yung yellow trap natin, yellow sticky trap, ayan, daming nahuli. Kita nyo naman. Aphids, white flies, at ibang insekto. Ang dami na. Ayan. Na-prune. Ito lahat to na-prune ha. Lahat ko ito. Ayan, daming nahuli ng ating yellow sticky trap. Magandang tulong. Okay. Ayan. Tsaka yung blue sticky trap natin. Ang katabi nating farm, shoutout dyan kay Kagulay Vlog, si Ron, ayun si Ronel, kapitbahay natin, si Ron. At kasama natin siya dito naggugulay, kapitbahay natin. Yan. Ayun, papatubig din si Kagulay at pinapala din nila. Ako, yan, mag-isa lang ako, so hindi ko mapapala na test. Ang ginawa natin ay yung meron tayong sako para gawing mini dam para mapitigil yung tubig. Pag natigil yung tubig, mag-stay muna siya, babasahin niya, mababasa yung tubig hanggang ilalim ng plastic mulch. Hanap tayo ng lantang talbos na kung saan merong shoot borer. Ayan, si Kagulay, shoutout natin yan. Katabi lang natin. Baka mapanood nyo itong vlog na to, makita niya si Kagulay. Kasama natin yan dito. Kapitbahay lang. Si Ron. So far wala akong makitang lanta. Ayun nga hinahanap ko lanta kasi syempre ibig sabihin kailangan putulin yon dahil kung hindi dadami. Itlog yun I mean naglagay siya ng uod. Di dadami yon. Kahapon din pala nag-spray na tayo ng foliar tsaka fungicide. Fungicide. Kasi nga nag-grass cutter tayo, kumalat yung mga naputol na dahon, may mga dalang soil-borne diseases, so kailangan natin mag-fungicide. Tingnan natin kung may uod. May mga uod rin na kumakain ng dahon. Yan, isa rin yan. Yung mas problema ko pa nga dito langgam na pinapapak yung talong at sinisip-sip nila. Paborito nilang sip-sipin yung talong Ito, napahiga na to dahil sa hangin. Kawawa naman. Okay, kailangan asikasuhin pala. Lagyan ng lupa. Okay. Ayun, may talong tayo nakita. Ayun talong na bunga. Ayan. So yan yung na Y pruning. Kitang-kita nyo yung letter Y. Sa baba, wala nang mga sanga, wala nang mga talbos. Tapos, hahayaan mo na tumubo yung letter Y niya. Yan yung ibig sabihin ng Y pruning. At tanggal na lahat din Ayan Normally, yung unang bunga niya, unang bulaklak, nandito sa taas ng Y. Yun yung yung clue mo. Ayan. Dito siya lalabas ang unang bulaklak. Tapos lahat ng nasa baba niyan, yun ang tatanggalin mo.
magtatanong kailan ba mag-Y pruning. Kapag lumabas yung unang bulaklak niya, yun yung senyales mo na pwede ka na mag-Y pruning. Eto, halimbawa, eto no. So may nakita tayong bulaklak dito. Sigurado yan, eto yung magiging Y. So lahat dito, tanggalin mo to. Ayan, pakita ulit natin. Tanggalin mo lahat ng sanga na yan. Yan ang ibig sabihin ng Y pruning. Iiwan mo yung letter Y. Ang purpose ulit natin sa pag-Y pruning ay para maliwala sa baba, madaling makadaan ng hangin, tapos mas mabawasan yung peste na magbabahay sa baba, madaling mag-harvest kasi pag tumangkad na to, syempre yayabong, makakadaan tayo. At ultimately, para sa practical reason ng pagka-farming, mas magandang ani kasi kahit nasa studies ng Department of Agriculture, pag nag-pruning ka, aangat yung nutrients, yung pinakain mo sa talong mo, mas mapapalaki yung mga bunga nito, mas dadami sa huling production. Kahit na sabihin natin nabawasan mo ng sanga dito, dadami naman yung sanga niyan sa taas hindi naman iisa o dalawang sanga lang matitira, hindi mo mapipigilan, magsasanga yan sa taas habang nagkakaedad. Dito lang sa baba yung purpose mo na maklear para bawas peste, bawas tirahan ng insekto, tapos mas makakatipid ka din sa spray, hindi ganun kadaming yabong, mas madaling umani mag-harvest para dun sa harvester mo, hindi nakakalkalin pa yung talong, hahanapin yung bunga. So ang daming benefit, yung practicality, mas makatipid ka sa abono, sa spray, foliar, kasi hindi ganun kadami yung kailangan mo spray sa bawat talong dahil bawas ka na ng dahon. So yun yung purpose ng pag-Y pruning natin. Syempre merong nag-Y pruning, merong hindi. So depende sa sitwasyon. Lahat naman pwedeng mag-Y pruning, pwedeng hindi. Nasa sa inyo yan. Bawat farmer iba-iba naman so ganun. Ayan, tanggalin lang natin kasi ang dami dito sa lugar namin, maraming salu-saluyot. Ito yung peking saluyot na talagang napakarami dito. Pinakita ko na rin dun sa isa nating video yan. Ayan, so ganito yung itsura ng mga na-Y pruning natin.